linawin lang natin ha, yung reaction mo dun sa Ann Curtis issue, anong pinagmumulan mo doon? Alin? Dun sa naging comment mo kay Ann siya kay Jasmine Curtis. Para lang Nainis lang malinaw. ako kasi yung sinabi ni Representative Suntay, although to some people it may be in poor taste, hindi naman niya binabastos si Ann Curtis. He's just trying to emphasize one point. There is absolute freedom of thought. Di ba? Minsan nabibuwis ka sa kapitbahay mo, gusto mong patayin, gusto mong sakalin, basta hindi mo ginagawa, edi okay lang. Yun ang sinasabi ni Suntay. Bumanat itong sina Ann Curtis, kasi na nga, nabuyo ni na Elago na misogyny, sexist. Nainis ako sa hypocrisy ni na Sara Elago. Sabi ko, bakit yung mga nire-rape ng NPA, yung mga ni-rape, may alegasyon ng rape sa Kabataan Party List, maraming biktima ng krimen. Palibhasa kakampi nyo yung party list, hindi kayo umiimik. Eto, hindi naman to rape, hindi naman, wala namang physical touching, may sinabi lang. Galit na galit kayo, pedidemanda nyo. Ididemanda sa ombudsman, hindi pa nila alam sa constitution, hindi mo pwedeng idemanda ang congressman for anything said during a congressional hearing except for an ethics complaint. So, overreaction para sa akin, hypocrisy, di ba? So sabi ko, common sense. Yan ang sinasabi sa akin ng magulang mo ng magulang ko. Kung ayaw mong mapintasan ka, huwag kang gumawa ng kahit anong bagay. Sabi ko, kung ayaw mong pagnasahan ka, huwag kang mag-post ng sexy picture. Kasi, real talk, bakit ka ba nagpo-post? Anong puntos mo? Hindi ba? For people to find you attractive sexually, because sex sells sa showbiz. I mean, let's not mince words, di ba? Sex sells. Ngayon, kung magpo-post ka ng gano'n, hindi mo makokontrol ang iisipin ng tao, lalo na lalaki. Human nature yan eh. Yung kwento ko kanina sa Scorpion, you cannot help it. Nakakita ka ng magandang babae, minsan nagpa-fantasize ka. Anong problema doon? Nasa isip mo lang naman yun, kaipokrituhan eh. Yun ang sa akin. Ngayon, nagsalita yung nanay ni Ann Curtis, natatawa nga ako. Sabi niya, Attorney Topacio, you have a filthy mouth. Ano bang sinabi kong filthy? Did I say any filthy words? If she wants filth, pumunta siya roon sa Instagram account ng anak niyang si Jasmine, kung saan nakapost yung sexy pictures. Anong sinasabi ng mga pumupunta roon sa comments? Great body, titikman, ang sarap, bootylicious. Yun ang masama. Meron ba akong comment na gano'n? Doon siya magalit. Ngayon, kung okay lang sa'yo, kung yun ang standard mo bilang magulang, na okay lang sa'yo na mag-post yung anak mo ng gano'ng pictures at may mga comments na gano'n, nasa iyo na yon. Pero kung ako, may anak na babae at na gano'n, babatukan ko yun at hindi ko papayag. Pero kanya-kanyang standards tayo. So, hayaan mo na siya. Pero huwag mong sasabihin, I have a filthy mouth. What filth did I say against your daughter? Sabi ko lang, kung ayaw mong pag nasahan ka, huwag kang mag-post ng sexy pictures. Binastos ko ba yung anak niya? OAE. Kasi ang problema nga sa mga taong yan, they live in a bubble. Hindi naman lahat ng artista. Marami tayong kilalang artista, si Myrtle, ang dami, si Ritz, si Edo Manzano, bigger stars. Hindi naman ganyan. These people live in a bubble nga laging sinasabi ng mga psycho fans nila, ay, ang galing mo, ang ganda mo, you can do no wrong. Pag may kumukontra, napipierce yung bubble nila, naiinis sila. Hindi po ganon. Kung ayaw nyong may negative comment against you, huwag kayong magpa-publicize. Yan ang sabi ng Supreme Court di ba? Yung public figure doctrine. If you hold yourself out and attract deliberately public attention, huwag kang balat sibuyas. Parang ako. I take a political stand, nagsasalita ako on political issues, nagsasalita ako tungkol sa issue sa showbiz, pinupulaan ko yung mga ibang artista, binabatikos ako, nagagalit ba ako? Di ba? Ganun talaga, parang boksingero yan Pag tapak mo sa ring, manununtok ka, masusuntok ka. Huwag kang magreklamo, ay nasuntok ako, iyak-iyak ka. Di ba?